Ayun mga kalingap, magandang araw po sa ating lahat and welcome back muli sa ating munting channel, ang Roel of Malalag. So ngayong araw na ito mga kalingap ay nandito po tayo sa San Pascual, Basod, Camarines Norte para po maghahanap po ng posibleng matutulungan natin mga kalingap. No? So ngayong araw na ito ay scouting po tayo at marami po tayong kasama po mga kalingap. And andito tayo napadpad po sa isang bundok po mga kalingap ng San Pascual and meron po tayo nakita dito isang bahay na medyo nag-iisa lang po dito sa bandang mga kalingap sa gilid po Walang masyadong kapitbahay and kita naman natin sa labas po mga kalingap. And papakita natin bro. Yung yung structure po ng bahay, May butas po sa harap. Medyo hindi pa po tapos. And sa pagkakaalam natin ay may nakatira po dito isang babae, Siya lang po daw mag-isang nakatira dito and sa pagkakaalam natin ay buntis po mga kalingap. Kaya ngayon, pupuntahan po natin atin pong interviewin at syempre kung ano man pwede natin maitulong. Kaya ngayon, samahan niyo po ako mga kalingap and dito na po tayo sa bahay po nila ate. Ay hello po ate. Magandang hapon po. Ako po si Roel. So, ate, ano pong pangalan niyo po? Carla po. Carla. So, ilang taon na po kayo? 32 years old po. 32 na po. So, sino po ang inyong kasama dito sa bahay po, ate? Yung kalibig partner ko po. So, asan po siya ngayon? Nasa Batangas po. Batangas. So, ilang ilang buwan na po na wala po si Mr. dito? 2 months na po. 2 months. So, may po siya? Nagigitara lang talaga. Ano daw? Sinigaw ni... Bakit daw? Wala talagang sariling bahay. Lupa po kasi nila ito. Nakikitira lang po. Lupa niyo po ito? Hindi po. Nakikitira lang po. Nakikitira lang po kayo dito? So wala kayong sariling bahay? Nakiusap lang po kami. Nakiusap lang po kayo. Kasi habang naghahanap kami ate ng posibleng matutulungan. Ako po pala si Roel na isang vlogger po, tumutulong. Familiar ka po sa mga charity vlogger? Po. So alam niya po yung mga charity vlogger. So habang naghahanap kami dito, meron kami dito nakita isang bahay, di ba? Bahay niyo po na medyo malayo po yung may kalayuan yung mga kapitbahay. Kaya ngayon, in-interview ka po namin para syempre malaman po at ano pong sitwasyon po ng inyong pamumuhay dito ate? Kumusta naman po? Ayun. Si Mr. pumunta ng Batangas. May trabaho po doon? Opo, may trabaho po. Pero... So, 2 buwan na siya doon. Doon siya nag-stay? Opo. So, ilang buwan siya bago babalik dito? Hindi pa po umuwi. Hindi pa umuwi? Hindi pa siya umuwi. Gawa ng sabi ko nga para makapag-ipon pang paanak. So buntis si ate. Opo. Ilang months na po? 6 months po. 6 months na. Tapos ikaw lang po mag-isa dito? Opo. Di ka po natatakot? Hindi naman po. Grabe. Tingnan niyo po yung bahay niya mga kalinga po. Ano ba ate, sino pong nagawa ng bahay na ito? Siya na rin po. Yung asawa niya po? Opo, tinulong-tulungan na, pinagtulungan na lang po yung bago. Yun na. Puro lang po, anahaw yung bubong. Kapag gabi dito, ikaw lang po talaga mag-isa? Minsan nagpapasama. Nagpapasama po kayo ng kapitbahay? So wala ka naman pong naranasan dito na po, may mga kakaiba or ano ba? Wala naman. Wala naman. Di ka po natatakot? Pag, halimbawa, ikaw lang po mag-isa dito, ganun. Siyempre, buntis ka din. Nakasan na lang po ng loob. Nilalakasan niyo po yung loob niyo. So, wala ka pong balita kung kailan po ang balik ni Mr. dito? O kaya sa panganganak niyo po? Gusto ko sana sa pag malapit na talaga mga anak para makapagpaipon. Para makapag-ipon na siya. Taga dito din ba si ate? Taga dito po kayo ate? Taga saan po talaga kayo? Pangasinan po. Pangasinan. Ba't napunta po kayo dito sa sa Camarines Norte, sa Bicol? Gawa ng Si Mr. taga dito po? Po. So bali dinala po dito. So si Mr. po ate, siya talaga yung unang asawa niyo po? Hindi po, pangalawa. So pangalawa. Yung unang asawa, may anak po kayo nun? Opo. Ilan po yung anak niyo po sa unang asawa ate? 3 po. 3. So naghiwalay kayo ni Mr. mo nung una. Saan na po yung mga anak niyo po, yung 3? Nandun po sa sarili ko nanay. Minsan hiraman na lang po sila So si nanay niyo po yung nag-aalaga sa kanila? Opo. So, minsan nandun din sa papa kasi nag-aaral po silang 3. Tulad ngayon, nag-chat.
na ano, may lagnat yung pangalawa, hindi ko man din makatulungan kasi nagtitinda lang po ng pandesal yung ama din doon. Si Papa nila yung kasama doon. Dito ate, ano po ang inyong kabuhayan po, maliban po doon sa padala ni Mister? Wala. Nag-aasa lang po kayo doon sa padala? Po. Pag nandito naman po, nakikiuling, nakikikopra, yun na lang. Yan po ang gawain niyo po? Parang nakikiupa po siya. Si Mister mo? Pero nung naisipan niya pumunta ng Batangas, doon na magtrabaho? Opo, doon pinaano ko talaga. Kasi para maging, pa. ano na po yung kita niya, di ba po? Pero ganun pa rin. So, Tapos pa rin na ano. wala po siyang sinabi na babalik po siya dito, mga ganitong Wala araw. po. So, sinasabihan noon po siya. Opo. Siyempre, ilang months na lang po Sabi ko sa kanya, yan. mauwi ka na, hindi pa daw po pwede kasi wala pang ano. So, anong gagawin niyo po ate pag hindi siya makauwi po na ando na yung labor, di ba? Magli-labor ka na po. Mahirap din yan. Ikaw lang po mag-isa. Si mama mo, wala dito sa Cam Norte? Lahat po ng kapamilya ko, wala po dito. So ikaw lang talaga mag-isa? Opo. Grabe. Ilang, ano na ka na po dito? Wala Ilang akong taon na po kahit dito? isang, Ilang taon na po kayo nakatira? Isang taon na po, mahigit. So dati po sa ano kayo? Pangasinan? Opo. So, grabe, ano mga kalingap. At ang liit naman po ng bahay niya po ate. Pero syempre ano, kahit maliit po, malinis naman po talaga. Pero ang sa pang-araw-araw niyo po ate, ano po, pag hindi nakapagpadala si Mister, ano pong ginagawa niyo po? Kumusta naman yung ano niyo po, yung konsumo niyo po sa araw-araw? Pagkain niyo po? Diyan po sa kapitbahay. Kapitbahay? Binibigyan po kayo dito? Opo. Minsan kung wala talaga, yung utang na lang. Talagang ano. So, syempre sa pagtira niyo po dito ng isang taon ate, mahigit isang taon, ano po yung mga naranasan niyo po na medyo nahihirapan po kayo? Hindi maiwasan umiyak sa sobrang kahirapan po dito. Opo. Lalo at may tinatapos. Lalo nung wala pa akong gripo. Lalo na ngayon, buntis ka po ate. So kailangan talaga mag-iipon ka po ng ano, di ba po? Pera kasi anytime naman po pag darating na talaga yung buwan, yung buwanan niyo po. Kaya ayun mga kalingap na at talagang Gusto ano. ko man pauwiin, wala din kami magawa. Gusto kang pauwiin sa Pangasinan? Hindi po, gusto ko na pong pauwiin kahit dito na lang po magtrabaho. Si Mister mo? Kasi gawa sabi ko, ikaw na lang gumawa ng Oo, bahay. kasi mas maganda naman talaga no, kahit dito siya maghanap ng trabaho. Basta't magkasama po kayong dalawa. So ano pong naging rason po niya bakit hindi po siya uuwi dito? Yun nga po, wala pa daw po kami ipong pampaanak. Anong plano mo ate? Anong plano mo sa pinagbubuntis mo ngayon? Kaya, paano kayo? Unang pamilya mo? Papasko pa naman, no? Yan nga po yung hiling ng mga anak ko ay. Hindi mo rin, may mga anak ka din po. Opo. May tatlo. Tatlo pong Doon babae. sa mama niya. Pero may contact po kayo dun sa mga anak niyo po? May contact nga ako kaso nga lang wala pong signal. Kung hindi ka mag-load ako man din, sayang na kung mag-load ako lagi. So, andito kami ngayon ate. Ano pong maaaring maitutulong po namin sa inyo? Gustuin ko man po yung mister ko na pauwiin po. Kasi Gusto niyo po makauwi si mister niyo? Hindi po, pwedeng mauuwi. So, ano, may nakita ka po bang ano ate? Yung rason bakit hindi po siya nakauwi sa ngayon? Sa financial ba? Pamasahe? Or ano ba? Financial po. Financial? Sabi niya sayang pag uuwi daw, tapos babalik ulit. Kasi wala talaga po pwedeng dito. Ano pong trabaho niya po doon? Construction po. Construction. So yun ang hiling niyo po ate na makauwi po siya dito. Magkasama po kayo. Ano po. So siguro yun ang iniisip din ni mister mo kung dito din siya mamalagi. Wala siya magiging trabaho po. Tama po ba ate? Wala siyang, di ba? Ano din yung kakainin niyo. Pero ang nagiging ano doon is, ang naging problema is ikaw lang po ang naiiwan dito.
Paano niyo po yung kinakaya ate araw-araw po? Hirap. Na, di ba? Ikaw lang mag-isa. Gigising ka na mag-isa. Tutulog ka po na mag-isa. Kasi, di ba? Ang hirap naman talaga na. Hirap po. Lalo na buntis ka, hindi ka makakagalaw ng maayos. Hindi ka makakapagtrabaho ng maayos. Kaya minsan hinihigayin ako na lang. Isip ko na lang paano sitwasyon ko. May mga ibang tao naman pumupunta dito ate na May mga ibang hindi tao. ka po iba sa kanila. Kahit hindi ka po taga dito. Hindi po. Sabi ko sa kanya na, paano na ako dito? Wala pa akong kamag-anak. Kaya, Ayaw ko sana umiyak. Kaso nga lang, siyempre, minsan patong-patong na pati yung mga anak ko, naisip ko na rin. syempre hindi mawawala no bilang ina. Kasi may mga anak ka po doon sa na naiiwan doon sa sa mama niyo po. At ang mas nakakalungkot dito ikaw lang mag-isa, di ba? Saka ako lang po talaga isa dito. Tulad kanina, kahit na sino hindi malalaman na may tao dito. Kasi kinatok ko siya Kinatok mo pa siya Kinatok ko kanina. siya. talaga Kasi ako nakita ko na may kortina. Eh, sabi ko parang may tao. Pagkatuna ko, yun nga sabi niya. Kasi sa mga ganitong bahay po ate, talagang hindi mo malalaman na may ganito palang nakatira. Minsan dyan, kinakatok ako sa mga kapitbahay. Kung ano Buti yung mga may okasyon dyan, sige. sinasabay-sabay po kayo. Opo. Buti talaga ate, talagang, di ba, malakas din yung loob niya na ganito. Kasi kung yung ibang tao or ibang babae, uwi na sa kanilang lugar, di ba? Wag hindi na kaya, lalo na wala dito si Ayun, mister. Minsan, tinatawagan ako ng pamilya ko. Sabi Oo. ng pamilya ko, balik ka na lang. Papauwiin ka po na sa Pangasinan? Opo, kasi nga, iniisip ko lang po yung kasi first baby niya kasi. Pero ano pong plano niyo po? I mean, ano pong plano ni mister sa inyo? Uuwi siya dito pag ano mo na? Opo. Manganganak na po kayo? Ang last chat ang chat niya po sa akin itong October. Kasi mata- iniisip niya po talaga na wala akong kasama. October po siya ng katapusan uuwi. So yan po yung sinabi niya. Opo, tapos sabi ko, pag mauwi ka dito, sabi ko, balik ka pa. Ako pa po talagang nag-aano sa kanya, bumalik hanggang December. Sabi naman ng mga kapitbahay, wag ko na daw pabalikin. Wala akong kasama. Kaya nga po. Pero ano po, kinakaya niyo pa pag ganito, babalik Kahit mahirap po. babalik si mister sa trabaho doon sa Batangas. Sakripisyo na lang Sakripisyo na lang po. po. Kaya andito po kami ate na para syempre makatulong man lang po sa abot na aming makakaya. Kung anong mang hiling nyo po, no? At andyan naman po yung mga ibang viewers natin. Ayan po ate, ano pong mensahe nyo po na nandito kami ngayon, nakabisita po sa inyo. At baka meron po kayong sasabihin po kay mister, baka mapanood niyo po ito. Gusto ko lang po umuwi na. Kauwi na si mister. Gusto nga lang pagpaanak ko po wala. Kahit PhilHealth hindi. Wala. Ala. Yun po yung iniling ko yung nandito po para pati gamit ng anak namin. Wala pa. Wala din. Hirap ano. Hiram-hiram na lang kami kung Okay, sana kung andito si mama mo or di ba? Wala Wala kahit isa. talaga. Ako lang po talaga. Wala akong kapamilya, kamag-anak, kapatid. Grabe. Kaya po nung kanina pagdating ko dito, tapos sinabi ko nga na mga scouter kami, ay bigla siyang natuwa. Tapos binuksan niya na to. Talagang sabi ko, nung makita ko yung bubong niya, talagang deserve din sila tulungan. Hanggang dito po sa nilagyan ko na po ng kumot kasi puro tulog na po. Tulog po yan sa loob. Opo. Grabe. Wala nagbasa na siya. Oo, tingnan mo yun po. Pag inalis mo itong mga kortina, Wala po Ano talaga. talaga? walang silbi na. Butas po lahat Nagbibigay yan. lang itong mga kortina niya. Ito kakahingi ko lang sa gusto ko matakpan. Hiningi nyo lang po ito. Opo, kasi tinatapon po sa may tindahan. Sabi ko sa akin.
Dito ate, si mister niyo pa yung gumawa ng bubong na ito. Opo. Grabe. Pinapaano ko din po yan kasi nga sabi nila baka daw magiba lalo pagka nilagyan ulit ng anahaw. So, pahirapan din pag umuulan. Opo, Tuluan lahat talaga yan. lahat, Basa diba? po to lahat. Ito yung kusina niyo po. Walang kagamit-gamit din. Grabe na mga kalingap. Nabili ko sa gawa ng nakikipag-uling. Yung mga yan. Mga iba binigay, yung lamisan yan. Binigay. So binibigyan ka po ng mga kagamitan dito. Yung lamisa dyan, binigay po sa kapitbahay dun sa baba. Tapos yung, Itong mesa. Opo. So, ramdam din ng mga kapitbahay ni ate, no? Kung gaano po kahirap ang buhay din. So, mismo sila na po yung nagbibigay ng mga kagamitan po para kay ate. Kaya, ayun mga kalingap, ang tanging ano lang po niya talaga, no? Kakaiba to, no? Yung iba kasi pag tinatanong natin ano yung kahilingan niya, siyempre yung pagkain. Para kay ate, talaga makasama po si mister. Kasi ang iniisip niya sa buwanan niya po, no? Pag manganganak na po siya. Tulad Eh, sinong tutulong, hindi naman pwede na kapitbahay sa lahat. Opo. Diba? Wala naman po siyang kamag-anak dito. Gawa din nang wala akong mautusan. Lalo na pag ulan. Paano po yung tubig ninyo dito? Saan kayo kumukuha? Dahil Dun medyo pa. nasa taas to eh. Diba Bumba pa. buntis siya. Hindi po. Tapos Naghahakot po. Ano ba? Naghahakot ng tubig? Opo, sa timba po. Minsan kaya... Binabayaran niyo po. Opo, pagka nagpapaigib po, ganyan. Ah. Minsan nakikiusap na lang ako. Minsan pagka alam na nila nagbubuhat ako, kinukuha na lang. Sila na lang nagbubuhat. At saludo din kami sa mga kapitbahay din ni ate. Na talagang matulungin din po mga kalingap. Kasi kung si ate po ang gagawa lahat, grabe. Hindi ko po kaya. Hindi niyo po kaya ate. At delikado din. First baby niyo po yun ni mister niyo. Opo. Sa pangalawa. So ilang taon na po kayo nagsama po? Isang taon. Isang taon na. Pero ano po ate, ang hiling nyo lang po talaga ni makauwi si mister kahit kay, di ba? Siguro sa buwan na ito, kaya sunod na buwan. Opo. Pero pag makatapos, pag manganak na po kayo, okay man din sa iyo na babalik siya sa dating trabaho. Opo, basta magawa. Basta maayos niya lang yung ano dito. Yung pagpapadala ni mister ate, okay naman po. Okay. Lingguhan po yan. Opo, minsan wala po sa linggo kasi nakakaano din yung porimanto nila. So anong ginagawa niyo po? Umuutang muna po kayo? Utang na lang po. Minsan, imbis na gatas, titis na lang po kape. Kape talaga. Kaya ngayon, ang mahirap, di ba? Hindi pa nakapaghanda sa mga gamit, di ba? Gatas, mga diaper. Gamit ng bata, kahit isa. Siguro baka hindi pa nakauwi si mister kasi nag-iipon pa siya doon. Wala din pong ipon. Wala din naipon. Wala po. eh, Kasi ano mali yung po ang ginagawa ano. niyo po doon? Kung wala rin Instruction ipon, po. parehas kayo nag-iisa doon, ikaw nag-iisa dito. Kung wala rin siyang naipon doon, di maganda magsama na lang. Kasama na lang kayo, at least dito man lang. Posible naman wala siyang mahanap din na trabaho, di ba? Isang ano po siya dito, alos isang taon na wala po talaga mahanap na trabaho. So, Uli lang kaya po doon siya talaga. puro sa sa kuprahan. Opo. Nakikikopra lang po. Okay, nakikiuling, ganyan. Nakikihakot. Kaya ngayon ate, ano pong feeling niyo po na dito kami ngayon? Sobrang saya ko. Masaya po kayo. Kasi ito pong vlog na ito ay ina-upload natin sa ating channel at meron po tayong mga viewers na mga OFW o kaya sa mga taga-ibang lugar po na mga nanonood at handa din po silang magbibigay po ng tulong po para sa inyo. Kaya sana po ang hiling po ni ate na makauwi si mister niya dito, no? Para makaalalay man lang po, no? Kasi syempre lumalaki na po yung tiyan ni ate. At yun nga po ang problema is yung pamasahe ate ni mister. Pamasahe po. Opo, tapos mga gamit ng bata, di po ako nakabili. Kung pauuwiin ko po yun. Wala din pong Nagdadala mga po ako ng isip kung pauuwiin ko ano. Pero gustong gusto ko pong umuwi. Kaso nga lang, wala pang ano ng pangpaanak. Mga gamit ng bata, yun yung dapat pag-ipunan. Bali, kailan po yung tabunan ninyo?
December po, December 14 po. Christmas yun. Alam ko na kasi Christmas naman yun. Baka uuwi din. Pero ang sabi niya sa October. October po. Pero baka syempre no, nag-iipon din doon kung ano man. Kaya ayun mga kalingap at ate, may dala kami ditong bigas. Kasi sa bawat pag-i-scout namin may dala kaming bigas po. No? At kumusta naman yung bigas pagkain dito ate? Kumusta naman po? Okay naman po? Kakain ka man din dito? Yan. At ano pong message niyo po sa mga viewers natin ngayon? Ano pong masasabi niyo po? Gusto ko po tulungan. Matulungan po kayo? Yung bahay. Una-una yung bahay po. Yung bubong. Yung bubong ano? Opo. Okay din ba sa iyo na mapalitan po ito ng ano, ng pawid? Para mas matibay siya. Di ba? Kasi pag ganito kasi ano siya, Kahit medyo dito lang po sa taas yung oo nga po, mas maganda kung pawid na lang. Diba? Butas po kasi. Kung dahon pa rin ng anahaw, itong dahon ng anahaw, binibili niyo po yun or Opo. kinukuha? Binibili pala yan. Oo, binibili. Binibili po yan. Kasi kung Pero yan, ano po, kinuha niya lang po sa may... din sa ano? hintay niya. Dyan sa Nakiusap na po kami nakitira, sila pa po. sila pang nagbigay, grabe, ang bait po. Sa kanila po itong lote na ito. Opo. Talagang binigyan sila ng ano, ng pahintulot na magtayo ng bahay. So, siguro kung andito si Kuya Alex, ma-estimate niya po ito no, kung ilang ano po ito. Ilang pawid po ang kailangan. Kasi maliit lang naman yung bahay ni ate at ang importante dito is yung kwarto po niya. Tuluan po ito. Nilagyan po niya ng ano po, kumot para hindi ito tagos yung ulan. Lalo na nung bagyo, pinalipat ako sa... Saan ka po pinalipat nun? Sa kapitbahay po, tapak baka daw po matumba yung Oo nga po, nyugad. delikado. Malakas yung hangin. Talagang ano, kailangan talaga ni ate yung komportable yung bahay. So ito ate, wala po yung ano dyan, takip. Wala po talaga yan. Wala man dito mga aswang po, mga ganun. Yun yung sabi-sabi nila sa kapitbahay, pero May lakas aswang. loob lang po talaga. Pero believe tayo kay ate, no? Kasi napakalakas po ng loob. Lalo na buntis, mag-isa lang. Tapos yung bahay, di ba? Anytime. Ang loob niya talaga. Kung sino-sino lang Hindi kaya, ano? Kung mahina yung loob. Kaya saludo kami sa ate at hayaan niyo po ate, no? Marami nun pong mabubuting puso dyan na nakapanood sa ating vlog ngayon. No, kahit yun man lang ay maitulong namin, mapalitan yung bubong ng bahay niyo po. At ang mas pinakapaganda dito kung makauwi si mister mo. Di ba po? Kaya sa ngayon ay ano pa lang po, bisita pa lang po ito sa amin ate. At baka po makabalik ulit kami dito, no, kung may mga biyaya. Kaya ate, yan, may bibigay pa ako sa iyo. Para Salamat. pang gastos niyo po, ano, para pangbili niyo ng ulam, gatas o kaya ano man. Nagpa-check up nga po ako. Nagpa-check up po kayo? May inano si Doc sa akin na Nireseta po. Opo. Tapos ultrasound na po parang wala po akong hawak. Mahirap, no, pag ganito, mag-isa ka lang. Naiiyak na lang ako. Naiyak na lang po kayo. Sabi ko, magpapa-ultrasound ako. Wala. Hirap din. Maganda rin yung pagpunta natin dito. Sakto din sa... Sakto yung pagpunta natin dito at dinala kami ni Lord para puntaan ka dito. Una-una, dinaanan na ito ni Jan. Galing na dinaanan na dito. ito. Nandun ako, sabi ko, nasilip ko itong kortina. Sabi ko, para may tao dito. Tahimik lang po ako. Sabi Ikaw nga lang po sa talaga. mga kapitbahay. Kinato ko siya. Nagulat ako meron. Sabi nga po ng kapitbahay, hindi ako lumalabas. Ano naman po ako lalabas, wala din po ako. Wala ka din mapupuntahan din. Hindi ka po dito nabuboring. Yung Sabi nga nung asawa ko, maglakad-lakad ka dyan. Sabi, para maano ka. Ayaw ko po talaga. Ayaw mo din. So mahigit isang taon dito na pag-stay, di ba? Nasa loob lang talaga ng bahay si ate. ano po yung pinakang libangan nyo dito? Wala kayong cellphone, wala kahit na ano? Wala pong ano. Talagang nakatingin ka lang sa bubong? Tinitingnan ko lang yan. Minsan naiisip ko po lahat. Yun, napapaiyak na lang po mag-isa. Hirap Minsan no? naaabutan ako dyan sa mga kapitbahay na umiiyak na lang.
no choice talaga na kailangan po lumayo magtrabaho doon na lang doon po talaga ang trabaho niya. Pero bakit di na lang naisip ni Kuya o ni Mr. mo na doon na lang kayo sa Batangas? Wala din po kayo matitiran Hindi doon? po kasi barracks po yung puro na naman po yung kasama na doon. Pero dito si Mr. taga saan po siya? Taga dito talaga? Opo, taga Andito yung kamag-anak niya, dito. mama niya. So bakit hindi na lang siya pupunta doon? Sa pamilya po. Ano Mas po maganda kasi, rin yung tulad niya. yung sa mama niya na po. Mas maganda rin yung mag-isa siya, wala siyang panibangan, di ba? Kahit wala siyang trabaho, walang masasabi. Kaya ngayon ate, no, magpakatatag lang po kayo, ha? Palakas po kayo and darating din yung biyaya para sa inyo po, no? Kaya ngayon, maalis muna po kami. Sige po. Mag-iingat po kayo dito ate, sana makabalik pa kami soon, no? Sana Para po, makabigay man lang ng tulong po. So ayun mga kalingap, salamat po sa inyong lahat, no? At dito na lang siguro magtatapos ang ating vlog and wala pong ibang hiling po si ate talaga is yung mapalitan po yung bubong po ng kanyang bahay at saka po makauwi po si mister niya, no? Bago man lang na manganak po siya ngayong December mga kalingap. Kaya ngayon, salamat po sa lahat ng mga viewers natin, mga solid subscribers and mga sponsors natin mga kalingap. Thank you and God bless us all. Paalam po.